Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's... Yun oh. Ngiting tagumpay oh. Ayan mga kababayan. Dito po sa litrato sa ating screen. Nako, ngiting tagumpay. Si Sara Duterte mga kababayan. Ayan po oh. Sila po ay nagsagawa ng Thanksgiving celebration. Kasama ang kanyang legal team at kaalyado. Pagkatapos nga pong matagumpay na naharangan, na-archives o na-dismiss ang impeachment bid laban sa kanya. Kaya ngiting-ngiti mga kababayan. At kasama niya itong ito si Attorney Zuleika Lopez. Tama ba ako? Si Attorney Zuleika Lopez. Ito yung sinabi ni Montulfo na jowa ni Sara Duterte. Oy, nagsabi niya? Si Montulfo nagsabi niya na. Mga kababayan, inuulit ko lang. Ayun yung sinabi ni Montulfo, jowa daw ito ni Sara Duterte. Di ba kung matatandaan natin, ito po yung nakulong Diyan po sa saan ba ito nakulong? Sa veterans ba yun? At talagang bantay sarado siya ni Sara Duterte. Labs na labs mga kababayan. At eto na nga. Magkasama sila dito po sa Thanksgiving celebration. Kasama po si Attorney Torion, ang abogado ni Pacquiao mga kababayan. ni Pacquiao, hindi ko minumura mga kababayan PACQ, Pastor Apollo C. Kibuloy, kaya Pacquiao. Hindi ko po minumura si Kibuloy So ayan, kasama si Torion at yung ilan sa kanya mga legal team. Ayan mga kababayan, tuwan-tuwa sila. At nagpapasalamat kay Chis Escudero. Salamat daw Chis Escudero, salamat. At sino pa ba? Chis Escudero, sino ba yung 19 na bumoto? Maraming salamat daw sa iyo. Lalo na kay Marco Beta. Maraming salamat sa inyo. At sila ay nakahinga na. At nagsiselebrate ng kanilang Thanksgiving. Maraming salamat daw sa inyo. Mga walang hiya kayo. Ay, hindi naman. Sinabi naman nila di ba? Sila ay sumusunod lamang sa kautusan ng Supreme Court. Bagamat ang utos ng Supreme Court ay hindi pa final. Pero sabi ni Marcoleta at ng ilang mga senador, ang sabi nila, ito raw ay executory. Kumbaga agad-agad, immediately executory. So dapat daw ganun ang ginawa sa impeachment, hindi forthwith. Sabi ni Chis Escudero. Dapat immediately. Kasi pag immediately, mabilisan. Yung forthwith daw, hindi. Bagamat ang ibig sabihin nun agad-agad, sabi ni Chis Escudero, yung forthwith, 4th month yan mga kababayan. So dapat daw immediately. Katulad na ito, immediately executory. Kaya ang ginawa nila, hindi na nila pwedeng patagalin bagamat may motion for reconsideration at hindi pa final ang desisyon ng Supreme Court, pinilit nilang patayin itong impeachment. I-dismiss, i-archives. Kaya mga kababayan, dahil dyan, tuwan-tuwa ang kampo ni Sara Duterte mga kababayan. Yan ngiting tagumpay. At meron pang kasamang kilig dahil kasama si Zuleika Lopez. Ayan mga kababayan. So tuwan-tuwa sila. Pati yung 19 na bumoto para i-archives itong impeachment complaint laban kay Sara Duterte. So sige lang. Party-party lang. Mag-enjoy kayo hanggat gusto ninyo. Dahil hindi pa tapos ang laban. Hindi pa tapos ang laban. Sino man nagsabi niyo tapos ang laban? Paalala ko lang kay BP Sara Duterte, hindi ka po pinawawalang sara ng Supreme Court. Hindi naman sinabi ng Supreme Court na ikaw ay walang kasalanan at hindi ka nagnakaw sa kaban ng bayan. Hindi naman sinasabi ng Supreme Court na wala kang nilustay na confidential funds. Wala sinasabi ang Supreme Court na ganon. Walang sinasabi ang Supreme Court na ikaw ay nagkamal ng malaking pera at itinago mo sa iyong bank account. Wala namang sinasabing ganon na hindi mo ginawa yan. Ang sabi ng Supreme Court, hindi ka pwedeng ma-file ng impeachment ng ilang beses sa isang taon. Yun lang yun.
Technical. So, hindi ba acquitted itong si Sara Duterte? Akala niyo ba acquitted na? Sige lang, mag-enjoy lang kayo. Magsaya kayo. Kung dumating man ang panahon na lumabas ang desisyon ng Korte Suprema na itong motion for reconsideration ay hindi nila i-consider. So, ibig sabihin talagang dismiss ang kaso. Meron pa po hanggang Pebrero next year. Pwede pa po mag-file uli na impeachment complaint laban dito kay Sara Duterte. Hindi pa po tapos ang laban. Na-delay lang. Kaya kayong 19 na bumoto, pati na itong mga party-party, mga legal team ng mga Duterte, sige lang. Karapatan niya magsaya, mag-enjoy, at namnamin ang matamis ninyong mga tagumpay. Pero, tingnan ninyo mga kababayan tingnan lang natin ilang mga comment dito. Ayan o. Huwag kayong magsaya. Kaming mga taong bayan ang makakalaban ninyo. Tingnan ninyo. Kayo nagsasaya. Yung 19 na senador nagsasaya. Yung 13 mga miyembro ng Supreme Court nagsasaya. Pero ang taong bayan malungkot. At eto nga huwag kayong magsaya. Kaming taong bayan ang makakalaban ninyo. Well, para sa akin, yaan mo lang, kapatid. Yaan mo lang sila magsaya. May panahon ng pagsasaya at meron ding panahon ng kalungkutan. Merong panahon na makakatakbo ka sa batas. Merong panahon na inuusig ka, makakalaya ka at matutuwa ka. Pero meron ding panahon na ikaw ay magbabayad at tatanggapin mo ang kaparusahan ng iyong ginawa. There is time for everything. So siguro ngayon, hindi pa panahon. Sapagkat marami pang nagtatanggol sa iyo. Sabi nga dito, don't be too sure. An archive impeachment is merely that just placed on ice when the ice toss it back. It's back. I-archive, itinago lang muna. Pero sa tingin ko mga kababayan, hindi ko naman kayo dinidiscourage. Pero mukhang hindi magbabago ang desisyon ng Supreme Court. Ang pinakamaganda na lang talaga, antayin natin ang susunod na taon at mag-file ng panibagong impeachment complaint laban kay Sara Duterte at sana ayusin na nila ang pag-file. Kasi marami pong sumisilip, marami pong mga kalaban, marami pong mata. Marami pong nag-aanap ng butas. Kaya kinakailangan ang ipa-file na impeachment complaint sa isang taon, sa susunod na taon, ay hindi po mahanapan ng butas. Wala naman kaming problema, lalo na ako kung i-acquit ninyo si Sara Duterte. Dahil sigurado naman, kahit matuloy ang impeachment complaint, i-acquit nyo si Sara Duterte. Dahil itong 19 na miyembro ng majority, mukhang talagang hindi na magpapatinag at talagang ipaglalaban nila itong kanilang kaalyadong si Sara Duterte. Okay lang yun. Sa akin, matuloy lang ang impeachment. Maipakita, mailabas ang ebidensya. Mapakita sa taong bayan ang mga pinaggagawa ng ating Vice Presidente, lalong-lalo na sa confidential funds ng DepEd at ng Office of the Vice President. Kahit na i-acquit ninyo, makita lang namin mabuksan ang bank account ng mga Duterte. Saan ang galing ang mga laman ng bank account? Gaya ng sinasabi ni Senator Trillanes. Okay na sa amin yun. Kasi kapag lumabas lahat ng baho, lumabas ang mga ebidensya, pero etong 19 na mga kaalyado ni Sara Duterte ay bumoto pa rin na acquit ang Vice Presidente, bagamat malinaw na nagkasala ang Vice Presidente, bahala na ang taong bayan na humusga sa inyo. Baka mapatalsi kayo sa pwesto. Kaya, abangan na lang natin mga kababayan kung ano mangyayari
Kasi para sa akin lang mga kababayan hindi naman sa nawawalan ako ng pag-asa. May pagkakataon pa po sa isang taon. Hindi pa po tapos ang laban. Kung sila magsaya, magsaya kayo hanggat gusto ninyo. Magsaya kayo hanggat gusto ninyo. Pero hindi pa tapos ang laban. Sabi nga dito, sarap buhay nagkakapera ng hindi nagtatrabaho. Yan sarap ng buhay nga no? Ito nga, sabi dito, gusto niyo bang matuto paano kumita ng hindi nagtatrabaho? Mag-vice president kayo ng Pilipinas. Yan. Kikita kayo nang hindi kayo nagtatrabaho. Sabi dito, sarap buhay, grabe. Hindi nagtatrabaho pero nagkakapera. O sabi ng isa nating kababayan, karapatan niya magsaya at magdiwang anumang oras, araw-araw. Pero iyak sa rehas soon. Lalo na pag naubos na lahat ng pera at kayamanan nila na naipundar nila galing sa nakaw at illegal schemes nilang mag-aama. Binabasa ko lang yan mga kababayan Lumabas na si Inday Sayad, nalaman na hindi pa siya kasama sa arestuhin ng ICC. Kaya ba nagtago? Kaya ba nawala? Ako nakikimarites lang ako kasi, di ba? Tinanong yung kanyang spokesperson sa Office of the Vice President Nasaan ang Vice President? Hindi po namin alam, i-verify muna namin. Ayun pala, kaya ba? Nagtago ba dahil natimbrehan niya na kasama siya sa darating ang arrest warrant ng ICC? At nung nalaman na hindi siya kasama, biglang lumutang? Aba, dami marites dito O celebrate lang kayo at malapit na kayong makulong sa ICC. O dyan sa The Hague, dyan po sa the Netherlands. Ayan buhay na naman yung naka-blue. Sino yung naka-blue? Si Zuleika. Si Zuleika Lopez, yung kanyang lovers in Paris daw. Lawyer niya na hospital kasi guilty ang client niya sa paglusay ng pera ng bayan. Ngiting tagumpay ngayon. Afterlife. Masayang masaya at makakapagnakaw na naman. Malaya ng magnakaw at magbanta. Kaya happy na happy. Tuwan-tuwa siya. Madudugas na naman niya ang pondo. Okay. Ayan mga kababayan. Tuwan-tuwa sila at nag-celebrate pa sila ng Thanksgiving dahil sa tagumpay ng kanilang grupo at mga kaalyado dyan sa Senado at sa Supreme Court. At na-dismiss po ang impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Sila lang ang masaya. Ang taong bayan po galit. Sila lang po ang masaya. Yung mga kaalyado nila. Pero po ang mga Pilipino na nagmamahal sa ating bayan ay galit na galit po dito sa nangyari. At papasalamat kami sa minority doon po sa 5 na nakipaglaban hanggang huli sa pangunguna ni Tito Sen, Ping Lacson, Lisa Ontiveros, Bam Aquino at Kiko Pangilinan. Maraming salamat sa inyo sa pagtayo sa katotohanan. At huwag po kayong mag-alala, bagamat ilan lang kayo, milyon-milyon pong mga Pilipino ang nandito po sa likod ninyo. Kaya sige, party lang. Enjoy lang kayo. Maalampasan nyo man ang hustisya dito sa lupa. Pero po, kapag humarap na po kayo sa ating may kapal, wala pong palakasan doon. Wala pong 13 Supreme Court Justices doon. Sa langit po, wala pong mga senador. Nakaalyado kayo. Kaya malagpasan nyo man ang hustisya dito sa lupa. Pagdating po sa langit, wala pong palakasan dyan. Hindi po pera-pera dyan. Kapag kayo nagkasala, kayo ay magdurusa. Kung ano ang itininan mo, yun ang iyong aanihin. Kung ikaw ay nagkasala, ikaw ay parurusahan. Ganon po ang hustisya ng Diyos. Hindi po katulad ng hustisya dito sa lupa na palakasan, pera-pera at kampi-kampihan.
Okay, sige lang. Enjoy. Pagsaya kayo, mag-inuman kayo hanggat gusto ninyo. Party, Thanksgiving. Pero inulit ko, hindi pa po tapos ang laban. At hindi po susuko ang taong bayan hanggat hindi napaparusahan ang dapat maparusahan. Okay, so ilan po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Ito ay sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.